And hindi ko po talaga in-expect. Ang bago namin accommodation is caravan. So, hindi po namin ito caravan. So, guys, since wala po talaga kaming permanently address, normal na talaga sa amin ang paiba-iba ng lugar, paiba-iba ng accommodation. So, nung dumating kami dito, yung available nilang accommodation is caravan. So, hindi na namin sinabi sa may-ari nung show us, ito yung accommodation lang available namin. Sabi ko, oh my God, balik caravan po kami. Pasok po tayo sa bago naming caravan. Char lang po. Come in, guys. Follow me. And yung bed po ay dalawang nakasiparate. Ito ay separate, which is hard dahil mahirap matulog ng dalawang tao. Parang pang-isahan tao talaga. Si David at ako. Si Sylvester dito po sa sahig na tutulog. Papakita ko po sa inyo mamaya kung paano namin i-set up, kung paano kami matulog. Ang maganda po dito na caravan ay marami pong cabinet. Kung mapapansin nyo po, cabinet dito, cabinet doon sa kabila, meron pa ditong cabinet. So guys, parang bumalik kami ulit sa bahay na sasakyan kasi it's been mga 5 months ago din, last time na nakatira kami. So meron po talaga kami bahay na sasakyan, which is iniwan po namin doon sa Tasmania. Bakit po? Dahil gusto sana namin mag-break muna, titira sa bahay na sasakyan for 5 years nakatira. Nag-decide talaga kami, hindi muna kami titira. And also, ang dami pong sira-sira na sa bahay na sasakyan. Of course, for 5 years namin tinirahan. Ang dami po siyang sira-sira. So, hindi namin napaayos. To be honest, gusto po talaga namin mag-upgrade ng another caravan. Ang caravan na ito ay similar size lang sa aming caravan. Pero mas maganda ito, parang better condition. Tapos merong shower and toilet. So, if ever bibili kami ng another caravan, ay yung merong shower and toilet and also merong separate bed, parang bunk bed po siya. Mas malaki talaga siya para matulog doon si Sylvester. Sa totoo, it's very helpful na na-experience namin na hindi muna tumira sa bahay na sasakyan for 5 months. Dahil doon din po namin na-compare and doon din namin na-realize sa trabaho namin sa pamimitas. Ang hirap pala talaga pag walang caravan. Wait, you're not wearing shoes. You have to wear shoes, darling. Wear some shoes. Here. Kanta-kanta ka pa dyan. Yung labahan ko, nag-aantay na po. Ito po yung labahan ko. And dito po ako nagluto ng rice. Luto na siya. Ang dumi ng steam. Mama, get your lunchbox. Thank you. I like lunchbox. Okay, go to the toilet now. Fill me from the toilet. I have to film you from the toilet. No, darling. This one. This is our toilet. Hi, guys. I'm going to check the toilet and show you it. Okay, go. I can see. Yeah. Say it there. Say this is a toilet. Tell Daddy. No, it's not dirty, darling. It is clean. No. No, it's because of Daddy from there. No, it's not. Matapos niya maghugas ng kamay. I can feel it. The way Okay, sit down there, darling. feel now. You want me to film you? Yeah. Gustong-gusto niya, binablog siya, guys, oh. Hey, Dad, can I feel my chips? Yeah, the shoes. Of course. Siya na yung nag-ano sa akin, guys, kung ano ang ibibideo. What is it? I think it fits under here. Do you like the caravan? I like it
There's a table, of course. So, No, don't touch it, Ellie. It's hot. Are you okay? It just need a charge it later there. Nah, Are you okay? no, burn my finger. Did you burn your fingers, Shimmy? No, you're right. Don't touch it again. If you see the rice cooker, you have to ask Mommy, Mommy, is it hot or cold? He Okay. cannot see the light kasi it's a daytime. It's cold. Ito yung simpleng kainan namin. Ito yung mga pagkain namin. Nasa plato na talaga lahat. Except yung rice. Dito ko na talaga nilagay. Para hindi ako panay stand up. Alam mo naman mga Pilipino. Kala mo, okay na yung rice mo sa plato. Yung pala, kailangan mo more. Bilis, maubos na din. Dali yun. Good evening! Gabi na po. Natulog na yung asawa ko. Sinuot ko yung damit ng asawa ko kasi malamig. Kanina, medyo mainit. Kasi pa-summer na actually. Very early ang summer sa Australia. Dahil sa weather. Painit ang weather ngayon. It's everywhere. So, ipapakita ko po sa inyo kung paano ko po i-set up yung higaan ni Sylvester or akin. Kasi si Sylvester pa ano-ano yan pa-change ng mind. Either matutulog siya sa floor or doon sa bed. Pero usually, natutulog siya sa akin. So, tatanggalin lang po natin ito para dito matutulog si Sylvester. Yeah, Mommy's gonna make a bed. Excuse me. Gagawa ng bed. Ayan. So, hindi siya pantay totally kasi yung isa mahaba, yung isa maliit. Now you need a blanket. Yeah, I'm gonna put the blanket here, the bedsheet. There. Either ako matutulog dyan or si David or si Sylvester. Ayan. Na-set up ko na. Natutulog na dito si Sylvester. So, dito ka matutulog, anak? Can't sleep with me. I can't sleep with you. Sleep in this bed. So, alam na niya. Ayaw niya ng masikip. Sleep in that bed. Yes, of course. I'm going to sleep that bed. And Daddy's sleeping that bed. And you're sleeping here. And sleep here. And mommy sleep here. So, you're gonna have a blanket? Mm-hmm. Mommy needs sleeping. Yeah, I'm going to sleep there. And here's your blanket. Is mommy need a blanket? Yung problema, dalawa lang yung blanket namin. There we go, darling. You happy with that? Yeah. Yes, nearly 8 p.m. mag 8 p.m. na ata. So, yes guys, ito yung bago naming tirahan. For temporary lang naman siya. Dahil September, October, napaka-slow po talaga ang harvesting. Within 2 weeks ay mamimitas na naman kami cherry. Oh my God, parang ang bilis la. Kasi kakapitas lang namin last year. Ngayon, back to cherry na naman. So yes, nung pumunta kami sa city, we stay for a week. So, na-experience ko po talaga ang buhay city. Feeling na experience. Grabe, nabaguhan talaga ako. Yung pagdating ko doon, grabe yung mga tao, iba yung panamit nila. Nakasuit, social, halos lahat. So parang ako, oh my God. Inside here. Yes. So parang pagdating ko doon, parang iba yung naramdaman ko sa sarili ko. Kasi syempre, for 5 years, nakatira ako sa countryside. Simpleng panamit. Masaya po ako na na-experience ko siya dahil marami akong na-meet na mga Pinoy at Pinay. Yung iba may mga negosyo na na-picture ko sa vlog ko. So yes, dito ay for temporary lang naman kami guys. Kailangan na naman namin mag-move. So ito talaga ang buhay namin. Walang permanently address. Mga NPE po. Guess what guys? Saba's sleeping with me. So, yung ginawa kong bed earlier this evening, tinanggal niya, binalik niya lahat sa couch. Kasi, sabi niya, he want to sleep with mommy. And si David naman, guys, meron tayong neighbors. Nasa kabilang bed.
So, I mentioned po na this caravan, I have a shower and toilet. Pero, hindi po siya pwedeng gamitin dahil ang caravan na ito parang permanent site siya. So, hindi siya basta-basta i-move. Pero, malapit naman yung shower and toilet. So, dyan lang kami gumagamit. So, kailangan ko iihi soon. So, ganito din talaga ang mahirap pag yung setup mo when you don't have a shower or toilet sa caravan, or kung meron man tapos hindi magamit, kailangan mo talaga lumabas. Like yesterday or last night pala, kailangan ko lumabas around 2 a.m. 12 a.m. So yung taong palaging umiihi, kailangan mo talaga lumabas in the middle of midnight kahit malamig. Pwede naman talaga babili kami ng balde tapos in the morning ipa-flush mo lang sa toilet. So ginagawa naman yan namin dati, pero this time kasi napakalapit lang talaga ng toilet, so I couldn't bother. Hi neighbors, are you still awake, neighbors? Kasi hindi ako pinapansin. David, Yeah. Mommy? you don't talk to me. What's happened, Mommy? You don't love me anymore. That's not true. Nagdrama. Why we're not sleeping anymore? You okay, honey bee? Do you want me to sleep in there? I don't know. Hindi tayo kasya. Hindi man tayo kasya, Dudong. Nagdrama lang naman si Mariel. Seryoso naman ito. What are you doing? I want to sleep in your bed. No! It's not gonna fit, darling. It's too small. I'm just kidding, honeybee. Are you really sleeping here? Hindi na tayo makapag-move.